Oh, good morning mga kabumbay. Ito po ulit ang inyong kaibigan. Welcome po ulit sa ating vlog. Tingnan niyo yung buhok ko, guys. Sinapit ko kasi yan. Kaya naggubot-gubot. Pero niya maganda. At ako nagbisaya, no? Magtagalog tayo mga kabumbay para maintindihan ng ating mga ibang viewers na mga Tagalog. Sarap sana pag magbisaya pero hindi nila maintindihan. Hello. Kain po tayo. Mahapdi sa sa tiyan pag kakainom mo lang ng gamot. Kailangan kumain. Welcome po. Tingnan niyo yung ulam natin. Ngayon ako nag-vlog kasi nakakain na ako. Pero nag-pray na ako kanina. Naisipan ko lang hindi pala ako hindi ko pala na i-video. Ayun, tingnan nyo yan. Sarap yan. Paksiw. Tapos, sa mga kumakain ng kanin na sabaw kape. Masarap kasi pag sabawan. Kung wala kayong sabaw na tinola, automatic po yung ating sabaw na kape. So, patuloy na po tayo sa ating pagkain. Ayun. Sarap siya. Paki-comment po sa sa kumakain din ng kanin na may sabaw na kape. Kung naranasan yung kumain ng ganito, masarap, di ba? Comment lang po kayo. Sa kung gusto niyo magpa-shoutout, comment down below lang po kayo at sasunod natin na pag video is shout out natin. Masarap siya. Nalumbok sila yung buhok ko. Parang tanim na hindi nadiligan. Kulot-kulot. Mamaya, maganda yan. Pag nakaano na ako. Pag natanggal ko na yung tarintas. Ito yung favorite place natin tuwing umaga pag tayo kumakain. Anong oras na ba? Dala na pala ito tanghalian. Ganito pong oras ako kumakain. Umaga at tanghalian na po. Sabay-sabay na po. Para isang kainan na lang at isang hugasan ng pinggan. Joke lang. Hugas ng pinggan pagkatapos. Then, maghilamos at tanggalin ang buhok na nilubid. Excuse me. Makikita nyo ng itsura ko mamaya na mag-comment kayo mga kabumbay kung bagay ba sa akin magpakulot ng ganitong style.
Sarap ng isdang espada. Thank you sa aking kaibigan na nagbigay ng isda. Ka-sister ko sa church. Espada po siya. Dito sa Kalchi. Ang pangalan po sa Korean, Kalchi. Ito na yung tubig. Uminom po tayo ng tubig. Ayan. Next time po, lagyan natin ng arte-arte yung ano natin. Yung video natin. Magpaturo po ako sa aking kaibigan. Yung nagturo sa akin dati. Yung nag-vlog ako 2 years ago. Ay, hindi ko natuloy yung vlog ko. Tapos, ayun. Bilis ko lang mabusog. I-open natin ang sabaw. Sabaw na kape. Sino dyan na ganito rin ang ginagawa na gawing sabaw ang kape? Sa mga Bisaya, uso yung tinughong. Tinughong. Tsaka yung ano ba yun? Nilalagyan ng tabliya. So, ang ating pamahaw o paniudto. Ang bilis ng ang bilis ng araw. Merkulis na pala ngayon. Tas bukas, Huwebes, Biyernes. Ang bilis ng panahon. Tubig. Bakit kaya ang tubig? Matabang pero kaya nating inumin ng dire-diretso. Pero pag uminom tayo ng mga juice na walang timplang asukal, hindi natin kayang inumin. Pero yung tubig,
Kahit matabang, kayang inumin. Ilong. Yung ilong natin. Minsan dyan ilong, lalo na yung ilong ko na ganun, oh. Bukad, ganun. Dito yun, ganyan din. Okay lang yan, basta makahinga. Excuse me. Tubig na ininom ko. Wait lang ha. So, same as usual, tayo na po maghuhugas ng pinggan. Ilagay natin to yung, saan ba to ilalagay yung ano natin? Dito sa taas, para kita yung hubon natin na maghugas ng pinggan. Yan. Huwag lang mahulog. Ayun, kitang-kita. Kahit sa dilim, kita pa rin. Huwag lang mahulog, bawal mahulog ang ating handyphone. Hugas-hugas. Tas, hugas muna tayo. Kailangan mo ng banlawan para malinis. Bago sabunan. Ayan. Ganyanin mo na. Kahapon galing ako punta sa aking kaibigan. Umuwi kasi ako kasi nantok. Papasok na sana ako ng ng bahay. Alam niyo mga kabumbay, hindi ko mabuksan yung pintuan. Nag-lock talaga siya. Ayaw talaga. Buti na lang may kaibigan ako sa baba. Ayun. Nag-over the back siya. Umakyat siya doon, tapos umikot doon sa sa may kwarto namin. Ayun, nabuksan. Pero nung binuksan niya yung pintuan, matigas talaga. Tapos kaya sabi ko, ba't nagkaganon? Siguro sa hangin, sa sobrang lakas ng hangin kahapon, nalock siya ng mabuti. Kaya may idea na ako kung aalis ako, may
gagawin ako na in case malak siya ulit, at least may madadaanan pa din ako. Pero hindi dun sa over the backwood. Meron akong hindi ko lang sasabihin. Excuse me. Nag-alala na ako kahapon, baka hindi ako makapasok. At nag-alboroto pa naman yung tiyan ko kahapon. Thank you nga pala sa kaibigan ko na mabait. Thank you dong. Alam mo kung sino ka. Tinulungan mo ako na mabuksan yung pinto. Thank you. Patuloy na tayo sa ating paghuhugas ng pinggan. Tingnan na kayo, ha? Kasi natin isa-isa, iganan muna natin. Para walang disturbot. Ayan. Pag ako ang naghugas ng pinggan, yung sabon, ang bilis mong ubos. Kasi gusto ko yung bulang-bula siya. Maganda kasi maghugas na yung bula ba na pag banlaw mo ng banlawan mo ng tubig, makikita mo yung yung result na malinis talaga siya. Kasi pag nagsabon lang tayo, mga kabumbay, na nag-abot yung tubig at saka yung yung sabon parang hindi, parang lang, buwa lang konti. May bubbles na siya konti. Nandun pa rin yung amoy ng ng ulam. Kailangan mabango pinggan natin kasi dito tayo kumakain. Kailangan malinis. Hindi yung sa baso. Kailangan malinis din. kahit ano po tayo, kahit hindi po tayo mayaman, ang importante malinis po yung gamit natin. Yun, hugas-hugas pag may time. Dumidikit pa yung sana inano ko muna to yung para lumambot yung sa kanin. Pag na-stuck kasi ng tumitigas. Ganun. Malala ko yung mama ko pag doon sa Pinas. Pag naghugas ng baso, yung tasa, ang tagal. Magsabon, paikot-ikotin pa yung matagal maghugas yung mama ko. Kaya ganito, tasa, hugasan niya. Ganun siya. Ganun, labas. Tapos balik na naman. Hugasin mo yun ng 5 tasa. Siguro 30 minutes. Ewan ko. Ganun. Ikot. Pero pa tayo, matik. Isahin natin yung ito, chopstick. Chopstick kailangan hugasan mo ito. Chopstick. Alam niyo guys, yung yung natuto kong mag-chopstick, lang siya. Mabilis lang. Mabilis lang akong natuto na mag-chopstick. Una, mahirap siya tingnan, pero pag nagulat nagulat na lang ako na uy, matuto na pala ako. Alam ko na pala humawak ng siguro mga 1 month or 2 months pa lang ako dito sa Korea. Marunong na akong maghawak ng chopstick.
Madali sa akin yung 2 months, 1 to 2 months. Kasi nga yung iba, pag nagtingin nga ako sa paghawak nila, parang ang hirap humawak, ang pagkahawak. Bilis kong natuto. Thank you, Lord. Yun. Ang baso ay kailangan hugasan ng maayos. Takip. Pabulain. Maganda kasi siya pag bulang-bula ka para hindi siya minsan may mantika, may sibo. Para pagkabigkas nila. Saan ka pupunta sa Cebu? Cebu. Yung lugar na Cebu. Ginawang Cebu. Sos na tayo. Banilaw na tayo ng ating hinuhugasan, ng ating pinagsasabunan. Ito, wow, sarap ng hangin sa labas. Alam niyo, mga kabumbay, mainit na siya. At saka, yung hangin niya malamig pa rin. Kaya okay lang. Philippine style pa rin tayo sa ating mga pinggan. No? Kasi dito sa Korea, yung kainan nila, ganito yung style. Sa kanin, ganito yung nila. Pati sa sabaw, medyo malaki-laki. Tayo kasi mga Pinay, gusto natin yung maluwag yung pagkainan natin. Kaya nadala pa rin yung ginagamit na malaking pinggan. Kasi nandun na lahat, nilalagay natin yung yung mga ulam natin. Mag-ingay ako ngayon mga kabumbay kasi para hindi kayo mabuboring na tumitingin lang kayo naghuhugas ako. Kaya usap-usap din tayo pag may time. Diba? Kaya nyo yung likod ko na medyo tumataba lang tayo ngayon konti. Konti lang din naman. Kasi yung camera kasi natin times 2 yung laki. Pero sa personal, hindi naman ako masyadong katabaan. Yung camera lang nagpapataba. Yan, malapit na tayo matapos. Hugasan ko yung yung pinagprituhan ng isda para malinis. Yun. Meron pa tayong paksiw dito. Sino po may gusto ng paksiw? Punta kayo dito sa bahay, kain kayo. Hugas. Hugasan natin. Malinis ang ating lutuan. Pag ganito talagang
tag-init, summer mga kabumbay. Yung vertigo ko, umaandar siya. Umaandar siya pag init. Parang lagi akong lutang. At lalo din na lagi, at sabayan pa ng matagal matulog. Kaya ingat-ingat. Kailangan anuhin ko yung oras ng pagtulog ko na maaga akong makatulog. Kasi mahirap na pag mag-andar na naman yung vertigo natin. Ingatan ang ating katawan. Huwag abusuhin. Huwag abusuhin, Inday Christine. Kasi pag naabuso natin yung katawan natin mga kabumbay, tayo lang din naman ang at tayo lang din naman ang magsasuffer nun kasi ginawa natin. Hindi natin inalagaan yung katawan natin. Diba? Kaya din sa halaman, pag nagtanim tayo, pag inaalagaan natin, lumalago siya, nabubuhay siya, namumunga siya. Ganun din yung natin, yung katawan natin, alagaan natin para hindi tayo magkasakit. Mga kabumbay, pakinggan nyo yung pakinggan nyo yung Tagalog ko. Matigas matigas Kaya okay lang yan. As long nakapag-Tagalog tayo. Ginawa natin yung best natin para maintindihan tayo ng ating mga viewers at mga subscriber natin. Kaya kung bago pa lang kayo sa kung bago pa lang kayo sa ating YouTube channel, paki-subscribe, like, and share and click the bell button para updated kayo sa susunod natin ng mga videos. Ganito talaga pa nag-uumpisa pa lang. Medyo hindi pa sanay. Pero hayaan yung mga kabumbay, masanay din tayo sa pagsasalita sa harap ng Kaya, inaano ko yung ko ngayon, yung sarili ko na magsalita para hindi mabuboring yung mga manonood. Kasi boring manood ng isang video pag nakatutok ka lang sa video, wala kang sinasabi, magtitigan na lang. Diba? Kaya kailangan mga kabumbay na magsalita din tayo. Para hindi tayo iiwan ng ating mga subscribers. Thank you nga pala sa mga magsusubscribe pa lang. Thank you. At sa mga manonood ng ating vlog, thank you, and may the Lord God bless you all. Ayan. Ganito lang yung gawin natin. Punasan natin ang ating rice cooker. Excuse me. Excuse me. Nabilaukan lang. Nabilaukan o inubo talaga. Palusot ka pa.
tas iganon para isampay. Very good. So, mas maganda siguro. Wait lang. Malinis naman yung sahig natin. Yan lang kasi may ano ng mantika. Okay. Yun. Okay. Yun. Kailangan makatapos natin gamitin yung ano natin. Punasan. Para malinis yun. Then, ano yun? Ano yung sa baba ba yun? Ayan. Tapos na po tayo sa ating paghuhugas. Katapos kumain, naghugas tayo at punta muna tayo dun sa labas para makita natin yung init ng labas. Yun. Tingnan niyo, medyo alingiing. Yan yung ano natin tanim. Yung talong at saka yung ating sili. Baba tayo, tingnan natin yung tanim natin sa baba. Kasi nabuhay na yung ano, lumaki na yung talong natin dito at saka yung tingnan natin yung sili natin, namumunga na po. Namunga na po yung sili natin. Ayun. Tapos na siyang malaklak, may bunga na siya. Ito ano kaya to? Makain kaya to? Kay Lola pa to dati yung nakatira dito sa second floor. Kaso umalis na po siya. Kaya iniwan niya tong taniman niya taon-taon. Eh nabuhay yung isa. Ang daming dahon yung sili. Ayan po. So, kukuha ako ng dahon ng sili mamaya kasi maganda to sa cholesterol eh. Ayun. Tsaka sa yung high blood. Yan, maganda siya. Malaki na yung ano natin. Okay. Akyat na po tayo. Akyat tayo. Stairway to heaven. Mainit. Ba't ang ingay doon? Ay, nagbigayan ang mga magkapitbahay. So, yan, yung mga tanim na to sa kapitbahay ko po, yan dito sa 302. 301 kasi kami, third floor. Yan, nakakuha na ako dyan. Binigyan niya ako ngayon, tumubo na naman. Ito, kinakain to ng asawa ko. Ewan ko kung ano yan. Tapos, yan. Tingnan nyo guys, itong, yung buto lang naman ang nilagay ko dito, tinanim ko. Tapos, yan. Umano na siya, tumubo na. Orange yata yan. Orange. Yan. So, tayo po ay babalik na sa ating lungga at nang makapaghilamos at matanggal ang aking tarintas para makita natin ang aking buhok na kulot at comment down below kayo kung babagay ba sa akin yung kulot para magpakulot po tayo. Yan. Ito po yung ano natin. Ito po yung kaganhapan sa loob. Yan. Ito po yung natanggap natin nung Sunday. Binigay po ni Pastor Abuji.
Yung noodles, ramyun. Yan. May Bible tayo dyan. Ito yung papa ko. Namimiss ko siya. Sobra. Kaya sa may mga tatay pa dyan, mahalin nyo yung mga tatay nyo. Ipakita nyo sa kanila na mahal nyo sila. Hindi yung saka na maalala pag wala na. Saka na ipadama yung pagmamahal kung wala na. Hindi na tayo maririnig nun. Kaya, natin sa kanila, na mahal natin sila. Saka, lahat ng mga magulang natin, mahalin natin mga kapatid, mga kabumbay. So, thank you for watching and see you all bukas ulit sa ating daily life vlog. Thank you for watching and may the Lord God bless us. In John 4:8, God is love. Ang Diyos po ay pag-ibig at mabuti po ang Diyos sa buhay natin. God bless po. Bye!